guys, good morning. Nandito na nga tayo sa Angkor Wat, no? Hindi na ako nakapag-intro kasi sobrang aga nung pick up, 4:30. Ako pinick up. So 4 lang kami sa tour, 3 pa yung Pilipino, isang Indonesian. So laban, nagtatagalog lang kami sa loob ng kotse. Guys, medyo madilip pa kasi dito. Naka-flashlight lang yung tour guide namin. Kaya nga eh. No, maambon na naman. Kita nyo ba ako guys? Ayan. Medyo maulan ngayon, no? Kasi July na, rainy season. So medyo basa yung dadaanan natin. Ayan. 5:19. And aabangan natin yung sunset dito. Sa area na to. Ang problema lang kasi umaambon. Wala akong payong. So yan, kapag magbabiyahe kayo ng rainy season, prepare ng umbrella kaya maambon. Hindi kayo makalapit doon sa may viewing deck kasi nga maambon. Hi guys, ayun, meron ng konting liwanag, no? Pero parang walang, parang walang sunrise ngayon. It's currently 5, ay hindi niya kita. 5:34 in the morning. But parang walang sunrise. Ayun, pupunta na yung mga tao dun kasi dun yata yung viewing deck. Ayun, wala, medyo tumitila na rin yung ulan actually, so wala na masyadong ulan. Hopefully magtuloy-tuloy na siya. At nahulog yung shades ko. Nasira yung shades ko. Nakita niyo ba? Shades ko na nahulog. Ayun na. Tinabasag yung shades ko. Favorite shades ko pa naman to. O, natanggal yung ano niya. Ito na siya. Favorite shades ko pa naman niya. Pero okay lang kasi 50 pesos lang. Ayan na, alis na pala kami. sorry. Ayan na siya guys. Let's go. I-manifest natin yung sunrise kahit alam natin walang sunrise dahil maulan. Pero manifest, sundance. Di ko kaya. Maraming tao. Sige, mag-sundance lang ako ng konti. Ano lang. Discreet lang. Baka kasi may effect eh. Discreet lang. Dito lang kayo guys ha. Magsusundance na ako ng konti. Ayan, konti lang no. Sana magkaroon ng konting araw kasi sumayon tayo na. Ay, fuck. Ayan, medyo may mga tubig na nagbi-build up kasi nga maulans. Ayoko talaga dapat ng sunrise na tour kasi nga tinatamad ako gumising na maaga. Tsaka nagpunta kami dito ng ate ko nung many years ago. Kailan ba yun? Maganda naman yung sunset or yung hapon na tour. Tingnan mo ngayon, wala rin namang sunrise. Di ba? Kaya ayoko sana ng sunrise tour. Kaso nga, ewan ko na-mention ko sa inyo, no? Na-cancel kasi mag-isa lang yata ako. Mag-isa lang ako doon sa sunset tour. So nilipat nila ako dito. Or pwede ko daw i-cancel. Or magpalipat na lang. Magpalipat na lang ako kasi kung i-cancel ko, sayang naman yung pagpunta ko sa Cambodia, di ba? Ito nga yung pinunta ko, Angkor Wat. Kasi ka-cancel ko pa. Ilaban na natin to. Silver lining. So guys, this spot right here daw is very famous kapag merong sunrise kasi yung sun daw is nag-rise siya dyan sa likod ng mga parang sa temple na to. Di ba merong mga ganyan 5? So pag nagsasun daw siya, parang yung shadow niya dito. Kasi magpipicture kayo dito sa may tubig. Ayan. Para maganda daw yung reflection. Ito dito. I doubt if merong sunrise ngayon. Sa weather pa lang na parang ulan ng ulan. So, let's just take photos ngayon. Kasi feeling ko, wala na eh. Magsi-6 na eh. Yung look ko parang lagi lang bagong ligo. Kasi na na naman, umaabot na naman, hindi na natutuyo yung buhok ko. Kaya guys, ito yung Angkor Wat Temple. Ayan guys, dahil maulan siya, parang ang lungkot nung
vibe nung temple, no? Wala siya masyadong life. Ganyan, oh. Pero okay naman, no? Parang ang lungkot lang ng vibe niya. Masyadong dark. O, dito, I'll take a photo of you. So dito yung yung wall niya, no, parang may sculpture or carving ng stone. Ayan. Yun guys, nasa loob na tayo ng Angkor Wat. Tapos sinearch ko sa Google kung ano ba yung Angkor Wat kasi parang hindi naman na-mention ng tour guide namin or hindi lang ako nakikinig. It is the biggest religious structure pala by the Guinness World Record, which eventually turned, binabasa ko na nga lang na mali pa ko. Tapos, which eventually became a Buddhist temple. Guys, ito yung Angkor Wat. Tapos sabi ni Kuya, previously this was a Hindu temple, no? But then it was transitioned into a Buddhist temple. So pinagkaiba ng Hinduism tsaka Buddhism, hindi ko rin alam. Di ba yung Hinduism mostly ang pinapaniwalaan nila yung tatlong main gods. Sino-sino nga ba yun? Nalagay ko na lang dito, nalimutan ko na. Sila Vishnu, sila Rama ba yun? And then sa Buddhism, of course, kay Buddha sila naniniwala. So Cambodia daw, sabi ni Kuya, is 95% Buddhist and then 5% Catholic or Muslim. Yun yung religion nila dito. Yeah. Hi guys, I met a Japanese here. Marvin. What's this one? Marvin Samako. Ikaw na pala ang may-ari. Wow. Okay. Whoa, you're famous. No. Where are you in Japan? I live in Tokyo. Oh, I'll be in Tokyo next month. Really? Yeah, do you have Instagram? Yes. Yeah, let's Where from? I'm from the Philippines. Philippines. Yeah. I went to Philippines 1 month ago. Oh, really? Yes. Which part of the Philippines? Manila and Boracay. Do you like it? Manila is traffic. A little dangerous. A little dangerous, but Boracay, you like it? Yeah. Alright, nice. I also went to Boracay last month. Oh, maybe you can just put your Instagram here. Okay. Nice. Okay. Alright, nice to meet you. I'll just see you in Tokyo. Okay. Thank you. Thank you. So yun guys, yun. Kinuha niya yung Instagram, kinuha niya yung YouTube ko. Tapos nalaman ko taga Tokyo siya. Pupunta tayo sa, nasabi ko na tuloy guys, magto-Tokyo tayo next month. Magto-Tokyo tayo next month. So, ayan, i-meet natin si Kuya sa Tokyo. Meron na tayong Japanese friend na. Hi. Hi, you join in the video. Hi. In fairness guys, ang ganda nung kuha sa akin ni nung Japanese. Photographer talaga siya. As in, binabaan niya pa yung lighting. Parang minat niya yung light, yung damit ko doon sa... Ang ganda. Kasi usually maposlaw ko kapag ako. Yung kanya, in-adjust niya talaga. Ang ganda ng lighting. In fairness naman, may maipopost na ako. Kasi kanina pa ako sabi ko parang wala pa ako maipopost. Guys, itong tour namin sa Siem Reap, nabook ko lang siya sa Klook for mga around 800 plus, no? And you can use my discount code again sa Marvin Samako Klook to get discounts. Pero hindi pa pala kasama dito yung ticket sa temple. Parang separate mo siya bibilhin. Dito na. Binigyan na kami ng link ng tour guide. So 800 plus mga 2,000 yata yung ticket. So parang 2,800 lahat. Ganun. Kasama yung mga entrance. Ay, akitin na. Okay, so akitin daw natin ito. Go.
Alam mo, mahuhulog ba ako sa kakaano ko? Kaka-vlog mo dito. Medyo matarik siya na mataas, no? Shit. Ayan. Ganyan. Required ba to? Parang, for example, kung may mga kasama kayo na matanda or senior or bata, may hirapan sa part na to. Pero hindi naman siguro required yung pag-akyat dito. Kasi, makita ko sa inyo. Ganyan. Ganyan yung inakyat. Oh my God. Ba, ayan yung hagdan. Wait lang, hinihingal ako. Ayan yung hagdan. Pero ang ganda ng view dito sa taas. Kung kaya nyo namang umakyat, parang mas kita mo ng buo yung Angkor Wat. Tapos may mga puno pala dun sa gilid, no? Yay! Angkor Wat. Nakakatakot this. Ayan. Ayos na yung mga kasama ko. Pumasok na yata sila. Ako nag-pause muna ako saglit kasi I want to appreciate the effort. The effort. I want to appreciate the beauty. Tapos sabi ni Kuya Tour Guide, hindi na daw masyadong itong Angkor Wat, hindi na siya masyadong parang place for praying kasi yung mga locals, hindi na sila masyadong nagpipray dito. Siguro dahil medyo malayo or may mga iba ng mga temples na mas malapit, mas accessible. Mostly daw talaga itong Angkor Wat is parang ganito for tourist spot na lang siya, no? Although may mangilan-ngilan daw, very few na nandito pa rin para mag-pray. Pero mostly parang tourist destination na siya. Ma-amaze ka na lang na kapag nakakita ka ng mga ganito, ma-amaze ka kung paano siya nagawa. Way back before pa. Siyempre, wala pa sila masyadong mga technology ng mga una-unang panahon, no? Grabe yung effort, yung work, the amount of work na pinut into para ma-build itong temple, no? Wow. Yun na lang parang may amoy na medyo mapanghi. I'm not sure kung ano siya. Feeling ko, parang ano siya, ihi ng bats or poops ba yun ng bats. May smell na parang mapanghi. Sa pang-amoy ko, parang mapanghi siya. Hindi ko alam kung para sa iba, parang mabango yun. But para sa akin, amoy siya mapanghi. But it's okay. Hindi naman siya like yung super lakas na uncomfortable ka na. Depende siguro kung sobrang sensitive ng pang-amoy mo. But for me, tolerable naman siya. Guys, tanggal muna ako ng damit. Ay, nakita nyo nga si Kuya, diba nagpapaypay sa likod. Kasi ang init, no? Kakaulan lang pero mainit. Siguro ganun, no? Maalingasaw. Ay, ano ba? Tama ba yung term ko? Maalingasaw. Yung parang kakaulan lang, so mainit yung panahon. Tinanggal ko muna yung aking mag-t-shirt muna ako kasi it's giving heat stroke. Hindi pa rin tayo nagbe-breakfast pala ngayon kasi super early ng call time, no? 4:30 in the morning. So hindi pa ako nagbe-breakfast. Tapos diretso agad tour. But it's okay. Hindi pa naman ako like super nagugutom din. What time is it na ba? 7. It's 7 in the morning. Hopefully later may madaanan tayo na mabibilhan ng food and all that. But yeah, I think that's basically it. Maglalakad-lakad pa kami dito sa Angkor Wat. Tapos meron pa kaming pupuntahan na iba pang mga temples after this. So sama ko kayo later, guys. I'm just gonna walk around. Yan guys, grabe. Ang tarik ng bababaan natin. Laban. Ang cute. Ano? Ayaw kasi marami pa tayong temple na pupuntahan, no? Hindi, isa lang yung binili kong ticket. Lahat ba yung bibili? Yung sa link? Hindi, oo. Yung dalawa? Isa lang yung... Ay, isa lang yung Angkor Wat something? Yung third, oh yan? Yan lang yan? Nakala ko, bawat temple may bayad. May ano.
Ah! Nakatakot baka. Okay, sir. Ay, magdi-next temple na yata tayo. Magbabay na tayo. Bye-bye, Angkor Wat. Next temple na yata kami. So guys, quick ko lang sabihin sa inyo. Sabi ng tour guide namin, ang peak season daw dito is from end of October up to March. Tapos ngayon, off-peak to. Siguro kasi nga maulan, no? So kung pupunta kayo dito yung peak season, siguro mas magandang weather, end of October up to March. Mas maganda yung weather pero mas maraming tao. Ngayon, off-peak. Pero marami pa rin tao actually. Kahit off-peak, marami pa rin tao. At hindi nag-sunrise. Hindi nag-sunrise today. Yun guys, breakfast time. Dito tayo sa Takeo Khmer Food. Hindi ko alam actually kung included yung breakfast dito sa tour. Sabi kasi ng tour guide, breakfast na tayo. Hindi ko alam, baka included or hindi ko alam kung kanya-kanya magbabayad. Hindi ko rin binasa actually. Basta, kumbaga, ang binayaran ko na 800, more on the transportation lang siya. Ito, yung van and may tour guide. Pero yung ticket sa temple, tinanong ko rin yung iba, kanya-kanya kaming book, mga 2,000 pesos. Parang sa mismong, doon sa Cambodian website, parang doon kami mismo magbubook ng ticket for Angkor Wat and temples. Yung itong sa Klook Tour, more on sa, ito lang, yung transfer, naihina ako. So, ito yung restaurant daw. Ay, parang dito lahat ng mga tour kasi itong mga Japanese na to nakita ko to kanina. Kasama ba to sa tour or kanya-kanya? Kanya-kanya. My recommendation for the Cambodian food is amok. Amok? Fish amok? Yeah. Then for breakfast not include. Okay. You pay by yourself. Okay. I will not. Hindi pala ng breakfast. No sugar. Yes, mine too. Does it come with... Vietnamese food. Vietnamese food in Cambodia. Ayan guys, breakfast na kami. Parang cute pala yung katabi na. Parang cute pala yung katabi na. Ay, sakto. Hindi, ganyan na lang. Ayan, sabi ni Kuya Games, mas maganda daw dito yung temple kapag rainy season kasi mas green. Ayan, and mas konti yung tao. So, itong second temple natin is called Prom Temple. Dito daw sinut yung movie ni Angelina Jolie na Tomb Raider ba yun? Tomb Raider. Ayan guys, umuulan na naman. Nakikita niyo ba? Ay, basa na naman tayo. Ito dito naman sa Prom Temple. Sabi ni Kuya Tour Guide, parang this was built up for both Buddhism tsaka Hinduism para maiwasan yung pag-aaway-away dati. So nag-build na sila ng isang temple na pwede mag-pray yung both religion. So na-build daw to after Angkor Wat. Nauna man yung Angkor Wat and then after 17 years is ito naman yung kanilang binild. Diba? Ayun ang sabi ng aming tour guide. At umuulan na naman. Gone. So yan guys. Makikita nyo yung Buddha, wala siyang head, no? Kasi parang nung napalitan daw yung king ng parang Hindu king. Kasi before, baka Buddhist king yung nag-rule ng Cambodia. And then, so nag-build siya ng mga ganitong temple, tapos with Buddha, kasi syempre iba Buddhism. Tapos nung napalitan yung parang leader, naging ano na siya, Hindu king. So syempre iba yung religion niya. Kinat niya daw yung heads ng mga Buddha. Siguro ayaw niya ng may mga Buddhist temple, ganun kasi magkaiba yung paniniwala nila, no? So yan, that's the reason bakit cut yung Buddha, yung head ng Buddha na to. Pero other Buddhas na cut yung head naman, hindi naman due to civil war, nagkaroon ng war before. Parang yung napuntahan din natin sa Thailand,
yung Ayutthaya ba yun? Ayutthaya, di ba? Kung maalala nyo, kung napanood nyo yung Ayutthaya vlog, yung mga ano nila doon, temples, cut yung, chop-chop yung mga head kasi nga nagkaroon ng wars, parang chinap-chop ng ng mga enemies, yung mga Buddha figures. Parang ganito rin siguro yung nangyari dito. Anong sinabi explanation ni Kuya dito? Hindi ako nakinig. Na-destroy daw. Na-destroy? Tapos na-restore noong 2011. Na-destroy dahil sa earthquake o sa war din? Parang earthquake. Okay. So yun guys, ito. Parang yung mga statue is parang na siya, no? Destroyed. Hindi ako nakinig kasi nag-explain pa ako dun sa may isang Buddha tapos pumunta na sila dito. Pero ang sabi ni ate, na-destroy na siya due to earthquake. So, yeah, baka earthquake yung nagpa-destroy sa kanya dito. Wait lang guys, hindi ko na na-explain sa inyo kasi from one area to another, lumilipat na yung tour guide. So parang i-explain ko pa ulit sa inyo, di ba? Kasi English or ita-translate ko pa sa Tagalog. Ay, may pera. May pera, oh. Parang siguro mag-ano ka dito o offer. Ay, shucks. Yeah. So, dito daw yung Tomb Raider pala. Dito ata yung sumakay si Angelina ng Anong sinakyan niya? Hindi ko pala napanood. yung bagging. Dito ba yan? Ata yun, oo. Tapos pumasok siya doon? Oo. Diyan. Tumakbo ata siya dyan. Diyan yun. Yan, we need photo here kasi famous spot. Dapat Angelina Jolie. Paano bang post ni Angelina doon? Pag ganyan. The same for stick on the wall to decoration of the temple beauty. It look like a cement. Look like a cement, but before we don't use cement, but we use a stucco. So now you use cement? We build the building, so we use the cement. But before Cement. Okay. Cement. No, we were thinking it would... Cement. I thought it was cement, not sperm. Sperm. Oh, really? Cement. no. And we were thinking, what? Cement. Guys, din yung parang roots ng tree. Ito yung tree, kasi parang roots niya. Umabot na siya sa parang temple, no? Parang it holds din na temple, no? Kaya siguro parang, siya, nagiging pundasyon na rin. Parang ang gwapo nun. Wait lang, ha? Parang gwapo nito ni Kuya. Nakikita niyo ba ang nakikita ko? No? Parang gwapo niyan. Pero hindi siya yung ating tinutour. Ang tinutour natin is yung Prom Temple. So this is the Prom Temple now. Pero mag-commercial break lang tayo kasi parang gwapo talaga nito. Check nyo nga. Ay, nag-picture pala sila. Wait lang. Yeah, couple goals. Single ka na nga, basa pa yung buhok ko dahil sa ulan. May mga makikita ka pang ganyan na couple. Malalaman mo talaga na, why is life so unfair? Daring. Ilang oras na kami yung buhok ko, hindi pa rin natutuyo guys. Kasi pag malapit na siya matuyo, uulan na naman. Para tayo new look, wet look lang. So guys, July maulan na siya, no? August, I think maulan. Sorry, may nag-picture pala. Sige, magstay muna ako dito. Okay na? Ayan. Let's go. Ang ganda dyan. Ayan. Ang feeling ko mas okay yung photo spot dito sa Prom Temple than Angkor Wat. Siguro kasi marami akong nakikitang iba-ibang color. Pero kung gusto mong feed na parang parang
monotone lang na parang dark. Okay yung Angkor Wat kasi more on parang black lang siya, brown. Dito kasi may element of green, tas yung brown na roots ng puno and stuff like that. So it's giving contrast and contravention. Contrast and ano ka ba yun? Color and contrast na lang. Sige, ganun na lang. Samsung something. You can see ourselves. Please, like 1, 2, 3. You can see yourself. What style you want? She's rich. Yeah. Wow. Let's be best friends because you're rich. Eh. So our friend here from Indonesia, Sheena. What? Shilin. Shelleen? Yeah. Shelleen. She's still a student but she travels a lot. And her phone is Samsung Flip 5. I want to be her best friend. I want to be her best friend because she's rich. So when I visit Indonesia, I have a best friend who's rich. Yeah, and you're studying in what? Northampton. Yeah, she's studying in Northampton University. But your campus is in Indonesia, actually? No, in UK. Oh, so you'll go to UK? I'm moving to the UK. Oh, she's moving to the UK. Let's be best friends talaga. Let's get her contact so when we go to the UK, we have a friend. That's why she's traveling. That's why she's traveling now kasi she's moving to the UK pala. Ito daw yung gate na 4 faces of Buddha. So may face siya dito, may face siya sa each sides. Meron face ng Buddha. So it's called the 4 faces of Buddha. So guys, bumili kami ng coconut, $1 each or mga 50-55 pesos. Matamis. Aromatic sa Siyempre. Fairness, ang tamis. Pa rin yung lasa ng sa Thailand. Baka pwede nag-iin to. Ano? Sarap yung sa Thailand. Hindi ko pa na-try yung coconut talaga. Masarap daw. Sige, mag-coconut nga tayo sa Thailand. Masarap daw sabi ni Andre. Okay. Correct. Maganda akong Thailand. Okay, this one you get about 60 minutes. Kuya, nabudol. Ano ba yung English lang nabudol? Yeah, Sige, I'll buy that. This one. Nabudol na ako. Budol sweet. Kasi feeling ko magsusobra din yung pera ko dito. So ipapambili ko na lang pasalubong guys kasi yung $50 ko, feeling ko hindi ko siya mauubos in 2 days. Nakabili na ako ng mga pasalubong dito kasi nga magsusobra yung pera ko. So binili ko na ng pasalubong sa mama, papa at baka kay kuya yung isa kong kakasya sa kanya. So guys, for our third temple, 4 na temple ang i-visit natin today. Third temple is called Lonely Temple. Tinanong namin bakit Lonely Temple. Kasi few people visit this temple daw. And true enough, parang kami lang. Diba oh, kami lang yung tao dito. Parang yung mga tao, nandun lang sila sa Angkor Wat and then sa Prom Temple, no? Why did they skip this? Because the road. The road is kinda, yeah. Attractive or interesting. Anyway, the big bus cannot ride here. Yeah, because the road is narrow. Yeah, narrow Yeah. road and also scooter. Yeah. Cycling tour. Medyo narrow kasing road dito siguro kaya pala wala masyadong nagve-visit dito na big groups. Kasi hindi daw kakasya yung mga bus or mga big na kotse. Yan. This temple, kita nyo parang sira-sira na siya. Kasi nag-collapse na rin pala to. Nag-collapse na siya at hindi pa siya nare-restore. Unlike kasi sa Angkor Wat tsaka yung Prom Temple, no? Parang may mga restoration initiatives na ginagawa ang, I'm not sure kung government kasi sabi ni Kuya, ang Angkor Wat parang German organization or parang sa naka-tie up ang Cambodia sa Germany to restore Angkor Wat. Tapos yung second temple, yung Prom, parang Indian organization yung nakikipag-collaborate sa Cambodia to restore.
Unfortunately, kay Lonely Temple, wala pang sigurong initiatives na ginagawa to restore it. Kaya currently, it's collapsed. Hopefully soon, merong makipag-collaborate sa Cambodia. Lonely nga siya. Oo naman siya. Pero kung gusto niyo mag-picture na parang wala kayong kaagaw, balik kayo dito sa Lonely Temple. Hanap na lang kayo ng mga angle-angle dyan sa mga temples. Ayan. Kasi wala talaga kayong kaagaw. You can photoshoot all you want. Guys, correction. Tinanong ko na si Kuya. Nag-start na pala ang restoration initiative ng Lonely Temple. So, for Lonely Temple, Japanese naman daw yung nag-help sa kanila. Kasi tinanong ko si Kuya, sabi ko, bakit tumutulong ibang countries to restore yung mga temples? Sabi nila, kasi they have the budget. Sabi ko, anong mabibenefit nila kung itutulungan nila yung Cambodia? Yung pala, they also get a share of the income. For example, di ba ito, temple, medyo sira-sira na. I-restore siya, for example, ng Japan, tutulungan sila ng Japan. Tapos, yung binabayad natin na ticket, a portion of it pala, mapupunta sa Japan, kung sino yung tumulong sa kanila. So, for example, Angkor Wat, Germany yung tumulong. A portion of the income doon sa Angkor Wat pala, mapupunta sa sa Germany. Kung ano bang organization yun. Kung, I'm not sure if it's a government organization or it's a private organization, but yung organization na tumulong, they also get a share pala from the income. That's why they help. Parang, kasi they have the budget, no? They have the funding, so they help. But in return, they also will receive share of the income. Galing. Okay. Ayan. No? So this temple talaga ano na siya, gumuho na siya. Ayun, no? Andito na yung mga stone. So nag-start na daw, nagsisimula pa lang yung restoration. So maybe in the near future it will be restored and it will look more beautiful. And maybe in the future it will not be lonely anymore. Maybe it will be called ano na, Happy Temple. Charis. Or ako nga pala yung sinayang mo temple. Dati lonely ako. Tapos parang alam mo yung parang iniwan na tao. Tapos parang nung nalugmok ka, bumagsak ka, tapos nung naka-move on ka, parang, hi, ako nga pala yung sinayang mo. Parang feeling ko ganun yung magiging peg nitong temple na to. Parang, hey, let me tell you what you're missing. Paradise. Charing. Tinatawanan ako ng mga katormate ko. So guys, for our last temple for the day, this is called Bayon Temple. Ay, ang ganda rin, no? Tingnan nyo. May mga four-faced Buddha yung ano nila, towers. Ayan, nakikita nyo ba to? Ayan, may mga faces, no? Ay, may check na naman yung ticket. Okay, thank you. Thanks. Yung itsura niya, guys. We bought it for $37. So, hindi siya kasama dun sa clock tour, no? May message na lang kami ng tour guide like a day or 2 days before the trip. Now, we have to buy this online. So, it costed $37 or 2,000 pesos. Tapos, credit card ko na lang to kasi hindi ko naman alam na may, akala ko nga kasama na yung mga temple. Iba pala, ito. Parang dito nyo talaga siya bibilhin sa sa website nito, Angkor Enterprise. They're sweet. But different type of the monkey. Oh, really? It's normal? Normal. Oh. She's giving birth? No? Normal daw eh. It's where they store water. Parang swollen, no? They are go to looking for the palm fruit, yeah? Looking for palm fruit to eat. Mm. Okay. Kaya naman. Ang dami naman. Ikaw naman. Next. Okay. Who's helping to restore this? This is Japanese. Japanese also? Yeah. Okay. Nire-restore din daw tong Bayon Temple, guys. With the help of
Japanese. Is it Japanese government or private organization? Government. Government? Japanese government? Okay. A statue that found by the French people in 1933 in the central tower. He dig the ground like 14 meter deep, and then he found this statue. So yun guys, nag-start na rin yung restoration itong Bayon Temple. Japanese government din daw yung nag-help sa kanila. Ayun. Kaya naka-close pa rin yung higher floors, like 3rd I think and 4th floors.